Hey guys! Today mag-uusap naman tayo tungkol sa morning routine ko. Yung paghahanda ko ng breakfast sa alaga ko. Siyempre, early ka pa yan gigising para may time ka pa sa personal hygiene mo. Gigising ka, sasabay ka sa amo mo or konti na lang yung time before gigising na rin yung amo mo. Wala ka ng time, kahit mag-toothbrush, wala ka ng time. So, kailangan magbigay ka ng time na alam mo naman yan kung anong oras gigising yung amo mo. So, magbibigay ka ng time na before sila gumising, tapos ka nang mag-toothbrush, maghilamos, or kung ano pang mga orasyon sa sarili mo. Gising ko yan guys sa umaga. Chine-check ko yung ng pusa, yung toilet ng pusa kung may dumi. Fina-flush ko yun. Tapos, piniprepare ko na yung kakailanganin ng alaga ko muna. Tsaka na ako maglilinis. So, piniprepare ko. Kung may pasok yung alaga ko, piniprepare ko na yung susuotin niya. I-check mo kung may susuotin siya sa araw na to. Kompleto ba yung mga uniform niya, simula medyas, kung lahat. Tsaka yung bag niya, i-check mo. Pero depende kasi ako, yung amo ko yung nag-check ng bag niya kung ano yung kailangan dun sa loob. Yan, piniprepare ko lang yung tubigan niya, yung water bottle niya. Yung alaga ko kasi, 3 years old pa lang, pagkagising niya, umiinom pa siya ng gatas. So, pagtapos niyang uminom ng gatas, kailangan niready ko na yung i-steam ko na bread niya. Niready na yan. Dati kasi kumakain siya ng egg, ngayon early pa kasi kumakain na siya kasi maaga yung pasok niya. 7:45 kailangan umalis na sila ng bahay. So, hindi na siya nakakain ng egg, wala siyang gana. So, bread na lang ang kinakain niya. So, nire-ready ko na yan guys. Nilagay ko na yan sa steamer para pag gising niya, kasi 7 minutes lang naman yan pag ini-steam ko. Pag gising niya, ino-on ko na lang yung stove. Tapos timplahan ko na siya ng gatas kaya mga 5 minutes before siya gumising or 3 minutes na timpla ko na yung gatas niya. Ganon guys, ganon dito. Kailangan prepare before. Hindi pwedeng very early mo siya i-prepare kasi yung bread hindi na siya mainit. Tapos yung milk lalamig na siya. So, kailangan tansyahin mo kung gaano katagal gumising yung alaga mo. Yun yung routine niya every morning. Umiinom muna siya ng gatas. Tapos, maaga siyang gumigising guys ngayon kasi may pasok na siya eh. Gumigising siya ng mga 6:55 to 7. Diyan siya gumigising. So, early mga 6:50, piniprepare ko na yung milk niya. Pero hindi ko muna dinadagdagan. Pag magising na siya, tsaka ako ina-add. Kasi doon ko pa inaano kung ano yung idagdag ko doon, kung warm ba or cold. Yung alaga kasi may heater siya para sa milk niya. Doon na natatansya ko yung temperature, tsaka yung kung ilang ml yung lalabas. Pagkatapos niya guys, uminom ng gatas, ihi muna yan siya, tsaka punasan ng towel yung mukha niya. Tapos uupo na yan siya agad guys sa upuan. Kakain na yan. So, i-prepare ko na yung piniprepare ko lang naman guys sa breakfast niya, yung sliced bread lang. Yung sliced bread guys, si amo ko yan gumagawa. Choice niya yun na siya ang gagawa. Pero yung iba dapat, ako ang gagawa dapat or tayong mga helper, pero choice niya yun na siya ang gumawa. So, siya ang gumagawa. Every 3 days siya gumagawa ng sliced bread. Kami ng alaga ko kumakain. Hindi sila kumakain guys sa morning, yung amo ko. Minsan lang, pag halimbawa lang nag-steam ako ng bread, sinasama ko na yan yung egg ko doon sa steamer. Ini-steam ko na, pag may egg ako na sinasama, ini-steam ko siya ng 8 minutes. 8 to 9 minutes. Maghintay ka lang ng ilang minuto para yung egg is maging well done sa bread ng alaga ko. Yun nilalagay ko doon. Sinasama ko yung egg ko, tsaka yung sliced bread namin dalawa kasi yung isa sa akin, isa sa kanya. So yung breakfast ko every morning talaga yan guys. Tsaka yung alaga ko is tag-isa kaming sliced bread, akin isang egg, sa kanya wala na. Yun na lang kasi umiinom naman na siya ng milk pagkagising. May palaman siya guys na made in UK pa yon, yung lotus flavor yun. Ang akin naman
yung may mga jam ako dun sa bahay, binibili ng amo ko. Okay naman yung amo ko guys sa food. Swerte naman ako kasi inaalala nila yung pagdating sa pagkain ko. Kailangan bago kayo pumunta dito, i-master nyo kung paano kayo magluto ng hard-boiled egg. Yan talaga yung pinaka-basic na breakfast dito sa Hong Kong, lalo na yung mga employer. Bago yan sila pumasok sa work, may amo na gustong kumain ng hard-boiled egg, may amo na gustong kumain ng oatmeal. Pero yung amo ko guys, hindi sila kumakain ng breakfast sa bahay. Sa labas sila kumakain. Yung una kong amo, sa labas din sila kumakain. Before sila makiat sa work, nakita ko dun sa baba nila, may bilihan doon ng mga breakfast agahan. So, yung pangalawa kong amo, yun yung naghahanda talaga ako ng breakfast kasi yun sila guys, may lahi sila na yung lalaki, Turkish, yung babae, yung Chinese. So, kailangan talaga yun may breakfast. Tsaka iba yung breakfast nila. Pag foreigner yung amo mo guys, iba yung style ng breakfast. May pagkakaparehos, pero yung iba kasi yung taste nila sa breakfast din. Yung akin kasi pag nagluto ako ng egg, pag puro lang egg yung niluluto ko, 8 minutes lang talaga yan. Tapos, hinahayaan ko lang naka-cover. Wag mo munang kunin yung cover para mag-well done na yung egg. Maganda yung pagkakaluto niya. Patayin mo na after 8 minutes. Tapos, hayaan mo lang siya dyan ng mga 10 to 15 minutes. Tapos, pwede mo rin siyang, pag natapos na, pwede mo siyang ilagay muna sa tubig, sa cold water. Hayaan mo lang muna ng sandali. Ang dapat mong i-master din para sa mga bata, pancake. Yun yung paborito nila dito. Paano gumawa ng pancake. Pero pag weekend lang naman kami gumagawa niyan kasi nga pag everyday maaga pa yung alaga ko, kailangan mabilisan. So yung sliced bread yung kinakain. So pag gumawa ng pancake ng amo ko, kasali din ako, kasali din kaming lahat kasi weekend, kumakain yan sila dyan sa bahay pag weekend. So pag kumakain sila, mayroon yan silang oatmeal na may different flavor sa bahay, sila na gumagawa, hindi naman nila ako na. Yung ginagawa ko sa kanila pag gusto nilang kumain dyan, yung boiled egg yun. Tapos binabalatan ko lang siya, tapos ini-slice ko ng isa sa gitna. Yun, nilalagay ko lang sa table, kumakain lang sila. Yung paggawa naman ng bread guys, and dito na lang, pwede, dito na lang kayo matuto, tuturuan naman kayo niyan or i-search nyo sa YouTube. Pero yung ibang amo nagtuturo kung paano. Pero kung hindi kayo tuturuan, mag-search na lang kayo or mag-ask kayo sa friend nyo. Kasi mas maganda kasing mag-aral, magluto ng bread pag may machine, mayroon kang gawaan. So, yun. Pero yung iba, ini-steam lang yan, ipagawa nila. So, try nyo lang din pag-aralan yun. Mas advantage talaga guys kung magaling kayong gumawa ng breakfast dito. Mas madali nyong makukuha yung loob ng amo nyo. Kahit na hindi naman magaling, kahit marunong lang kayo magluto ng pancake, marunong kayo magluto ng egg, hard-boiled egg, scrambled egg, sunny side up egg, lahat ng klase ng luto ng egg. Kinakain yan dito kasi gustong-gusto nila dito yung egg. Yun lang naman yung breakfast guys. Tapos, may mga amo din na gusto rin, may mga amo din na kino-consider din na bumili ng pan sa labas or bumili ng kung anong pwedeng i-breakfast tapos iinit na lang pinaumagahan. Yun yung sa una kong amo, yung bumibili kami minsan sa labas. Sa umaga, bago pumasok yung alaga ko, nire-reheat ko na lang, nire-reheat ko siya sa oven, tapos binibigyan ko lang ng milk yung alaga ko na nakabox kasi malaki na yung alaga ko nung una kong alaga eh. Binibigyan ko lang siya noon, tapos kakain na siya, yun. So, pagkagising niya nila, iihiyan sila or magbabawas or ano. After niyan, maghihilamos, magbabrush na yan sila ng teeth nila guys sa umaga before sila kumain. Yun yung mga bata dito.
Before sila, di ba sa atin, after breakfast, tsaka mag-brush ng teeth dito, before breakfast, pagkagising nila, mag-brush na yan sila ng teeth. Tapos after nilang kumain, tsaka na yan sila magmamadaling lumabas, pumuntang school bus or pumuntang school. Yun yung mga bata dito. Tapos gabi yan sila guys naliligo. Gabi. Or, ngayon kasi may pandemic, every time nalalabas, pagkabalik ng bahay, kailangan maligo. Yun na yun, yung paligo nila. Pero yung nakasanayan talaga naligo dito gabi. Guys, binigyan ko lang kayo ng idea para pagdating nyo dito, may idea na kayo kung ano yung mga basic na ginagawa every morning. Tsaka na natin pag-uusapan yung lunch. Gagawa ako ng another content sa tanghali na routine ko. Yung itong morning lang na routine muna. So, medyo mahaba na ako guys. Yun lang. Thank you for watching. See you to my next vlog. Bye-bye. Thank you guys.